good afternoon to each and everyone. I am Karen S. Tumandan, a reporter of Chapter 2, 2.4, A Glance at Selected Philippine Political Caricature in Alfred McCoy, Philippine Cartoons Political Caricature of the Americans Era in 1900s to 1941. Political Caricature of the Americans Era in 1900s to 1940. Ito yung mga record ng mga Philippine artists, kung ano yung mga pinalaganap o mga attitude towards sa atin ng mga Amerikano. So, sino nga ba si Alfred McCoy na makikita natin sa title? Like, Philippine Political Caricature in Alfred McCoy. Sino nga ba siya? He is born on June 8, 1945 in Massachusetts, USA. A professor of history at the University of Wisconsin, where he also served as director of Center for Southeast Asian Studies. So, isa siyang professor at director. He also specialized in Philippine politics, history, and global opium trafficking. He also spent the past quarter of his life writing about the politics and history, the opium trade. So, what is political cartoons and caricature? Cartoons at caricature. It is a political cartoon and caricature, a rather recent art form. It is a art form which veered away from the classical art by exaggerating human features and poking fun at its subjects. It is art form at hindi ito kaya ng mga classical arts na nakikita natin sa mga comics, sa libro, or sa TV. Kasi hindi lang to siya basta-basta makikita dito yung mga human feature. May basihan itong ginawa nila. May basihan itong mga makikita natin mamaya. Cartoons become an effective tool of publicizing opinions through heavy use of symbolism. Ginamitan nila to ng heavy, mabigat na mga simbolo, which is different from the verbose written and editorial and opinion pieces. Audience imagination kasi makikita natin yung sa art form talaga. Makikita natin doon sa cartoons kung ano yung mga nangyari dati nung hindi pa nung sinakop tayo ng mga Amerikano. Makikita natin kung ano ba yung nangyari. His book Philippine Cartoons, Political Caricature of the American Era 1900s 1941, Alfred McCoy together with Alfredo Roses compiled political cartoons published in newspapers dailies. For this part, we are going to look at the selected cartoons and expand the context of each one. So, the first example shown above was published in The Independent. Dito nila pinablish The Independent on May 20, 1916. The cartoon shows politician from Tondo named Dr. Santos passing his crown to his brother-in-law, Dr. Barcelona. Tingnan natin sa picture, mayroong isang Filipino guy na makikita nating nakasuot ng salakot at parang Tagalog na pinipigilan si Dr. Santos na ibigay yung corona sa kanyang brother-in-law na si Dr. Barcelona kasi hindi niya pa ito oras para ibigay. Hindi pa tapos ang kanyang termino para ipasa ang kanyang corona. The second cartoon was also published in The Independent. So, gipublish din nila ito sa The Independent on June 16, 1917. This was drawn by Fernando Amorsolo. I-draw ito ni Fernando Amorsolo and was aimed as a commentary on the working of Manila Police at that period. Inaikita natin na merong isang Filipino kid na tinatakbo yung payat na chicken kung saan ninakaw niya kasi wala siya kain. At itong police officer naman ay hinahabol siya upang huliin. Then, itong lalaking nakasuot ng salakot na kung saan ay si Juan de la Cruz ay pinipigilan niya ang police officer na huliin itong bata kasi nga para sa kanya ay hindi sila pwedeng mag-focus sa maliit lamang na magnanakaw kagaya ng bata na hinuli lang naman ang payat pa na manok kasi wala siyang makain. Para sa kanya ay mag-focus sila sa paghuli ng mga sindikatong
malalaki. Kagaya ng ginamin niya yung malaking warehouse kung saan madaming nakatambak na mga kanin at mga grocery, mga meat. So, the next cartoon. The third cartoon was a commentary on the unprecedented cases of colorong automobiles in the city street. So, ano nga ba ang colorong automobiles? Colorong refers to the bicycles that operate without the necessary permit or proper authorization from the relevant government agency. The Philippine Free Press published this explanation when fatal accidents involving colorong bicycles and taxis occur too often already. So, the fourth cartoon depicts a cinema. A blown-up police officer was at the screen saying that couples are not allowed to neck and make love in the theater. So, kahit sino naman siguro magugulat talaga kapag sa isang cinema, napakalaking screen ay biglang susupot ang isang police officer na sasabihin kayo na not allowed to make in love in the theater. Youngers look horrified na talaga yung dalawang couple na mga bata pa. Kasi nagulat talaga sila sa police officer na ito. While ang mga older couple seems amused. Next cartoon was published by The Independent on November 27, 1915. So, published din ito sa The Independent. Here we see the caricature of Uncle Sam riding a chariot with Filipinos wearing school uniforms. Ano nga ba ang chariot? Ito ay isang carriage kung saan hilay-hilay ito ng mga kabayo. Yung words na ito ay minsan ay dala-dala pa nila ang mga kagamitan ng mga Amerikano kagaya ng baseball bats, whiskey, boxing gloves, which is mabibigit talaga ito. In McCoy's, in his caption to the said cartoon, said that this cartoon was based on the event in 1907, when William Howard Taft was voted to the Manila Pier riding a chariot pulled by the students of Liceo de Manila. So, the last cartoon was published by the Lipang Kalabaw. Gipublish ito ng Lipang Kalabaw on August 24, 1907. In the picture, we can see Uncle Sam rationing porridge to the politicians and members of the Progresista Party, sometimes known as the Federalista Party, while members of the Nacionalista Party look on and wait for their turn. Coveted means greatly desired or envied by the politicians from either of the party. Good morning, I'm Eliza Zisula. In this video presentation, I will discuss to you the analysis of the political caricatures during the American period. So this discussion is relatively connected to Mr. Mondan's discussion. So here, i-analyze natin yung different caricatures during the American period by Mr. Alfred McCoy. So these political caricatures will speak and will tell us something about the situation of the Philippines and the Filipinos during the American period. So what is caricature? So when we say caricature, it is a drawing. It is a drawing for a purpose. Ito yung mga cartoons, something like that, drawing, art, ganyan siya, na may purpose, may something exaggerated meaning. So when it comes to political caricature, it is a cartoons that makes a point about political issues, Kasi political eh. So it talks about the issues regarding the politics and the events related to politics. So the transition from the Spanish colonial period to the American occupation period demonstrated different strands of changes, From Spaniards, to Americans, parang kakasakop nga lang sa atin tapos sasakupin na naman tayo ng ibang bansa, So through American period, dito na nagsimula yung iba't ibang pagbabago na hindi lang sa mga tao, pati na rin sa kultura natin, sa society na meron tayo, at lalong-lalo na yung politics, yung politika na meron sa Pilipinas. So the Americans drastically introduced democracy to the nascent nation, which is tayo yun, which is ang bansa natin yun, ang Pilipinas, ang nascent nation, dahil the Americans are starting to develop pa lang yung ating bansa. That's why they introduced the democracy to us. So we all know that when we say democracy, it is a system of government where
the power or yung kapangyarihan is nagagaling sa mga mamamayan or yung mga tao, no? Kalayaan nila yun para pumili, no, kung sino yung karapat-dapat sa kanilang maging leader ng isang lugar or ng isang bansa. So in the American period also, Filipinos were introduced to different modernity. Like dahil sa mga Amerikano, nagkaroon ng opportunity yung mga Pilipino, yung Pilipinas, na makilala yung makabagong henerasyon. Like meron ng mga healthcares, modern transportations, different types of modern transportations, and media. No? So before kasi nung sa Spanish colonial period pa, ang ginagamit ng mga Filipino on communicating, no, is, di ba, nagsusulat pa. But then, when the American occupation period, dun na sila na-introduce, no, sa makabagong henerasyon. Like, meron ng mga telepono, no? Meron ng mga sasakyan. Diyan na nagsimula yung modernity sa Pilipinas. The post-independence, when we say post-independence, it refers to the period after the country gained independence from a colonial rule, and post-Filipino-American period in the Philippines were experienced differently by Filipinos coming from different classes. So even we are all Filipinos. They are all Filipinos during that time. They experienced different treatments. Why? Kasi meron silang tinatawag na class. No? May mga class para sa mayayaman and sa mahirap. So, upper principalia class is yung class na nakaka-experience ng economic prosperity. Sila yung nakaka-experience ng high level of wealth. Or yung mga mayayaman. So, sila yung may opportunity na makapag-aral dahil nga may kaya sila. And also, mas napagtutuunan sila ng pansin. Not unlike sa mga mahihirap na Filipino na hindi sila napapansin kasi nga wala silang kaya. No? Like, the majority of the poor Filipinos remain poor. No? Nanatili pa rin silang mahirap, nanatili pa rin silang desperado sa kung paano sila mamumuhay. And they are all considered, yung mga mahihirap na Filipino before, they are all considered a victim. They are all considered as a victim of repression. Dahil, ang napaka-unfair para sa kanila na ang tinatrato lang ng maayos is yung mga nasa taas or nakaka-experience ng magandang buhay o yung mga mayayaman. So let's start to analyze the different cartoons with different symbolic representations that speak something about the truth, about the situation of the Filipinos during the American period. So the first cartoon was published by The Independent May 20, 1916. So to analyze the first political cartoon, this actually speaks about the politics kung saan yung crown is nire-represent nito ang ating bansa or ang Pilipinas. So it symbolizes sovereignty or kapangyarihan na dapat meron ang Pilipinas. But what happened? No? Ano yung nangyari sa kasaysayan natin? During the Treaty of Paris signed on December 10, 1898, this talks about peace agreement between the Spanish and the United States that ended the Spanish-American War, kung saan naibenta ang Pilipinas by the Spaniards to the Americans for 20 million US dollars. So, alam natin especially the government of Emilio Aguinaldo. They tried to express their opinion, try to oppose these things to happen, but wala silang nagagawa, no? They have nothing to do. Kasi walang mga Filipino during the Treaty of Paris. Walang representative yung Filipino o Philippines, no? Walang representative yung Philippines doon. So, ang nangyari, yung corona, yung kapangyarihan, ay talagang naibigay o naipasa sa iba. So, parang yung colonization na galing sa Espanya ay ipinasa doon sa mga Amerikano. So, walang nagawang mga Filipino. Oppose sana tayong mga Pilipino, pero wala tayong nagawa. It's like, parang ibinigay at ipinagpasahan lang ang Pilipinas sa mga Amerikano. And we know what happened after the occupation of the Spaniards for 333 years, of course. So, here comes the Americans. So, Americans na naman yung sasakop sa atin. So, this is now
the beginning. They have the crown, they have already the Philippines. So, in the first cartoon, it also reveals about the truth of political dynasty. So, dito nagsimula yung idea, which is laganap nga sa Tondo. During that times, it speaks of sovereignty. The crown, the government, is given to those relatives. No, parang yung, kumbaga yung position, is pinagpapasahan lang sa mag-anak lang din. No? So, nangyari parang ganun yung nangyari, no? The same sa pagpasa ng ating bansa sa Espanya, tapos ibinenta doon sa mga Amerikano. So, the second cartoon was also published by The Independent on 16 June 1917. This was drawn by Fernando Amorsolo and was aimed as a commentary to the workings of Manila Police at that period. So, we have to understand, no? Second cartoons, we have to understand na ang American occupation was the beginning of modernization. Also the industrialization and capitalism in the Philippine country. That's why yung mga capitalist, yung mga upper class or rich people were controlling the economy. They are controlling the natural resources or yung kayamanan ng ating bansa. Kaya dito sa second cartoon na ito, it speaks about inequality, no? The gap between the rich and the poor, and this was real happening in the Philippines during the American period. Kaya during this period, we are free, but we can't have what we deserve. Kasi unfair yung way on how they treat Filipino, no? Kaya kaya ng sa kanta ni Bamboo sa na habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong bulok. Kaya yung mga Pilipino is nanatili pa rin nasa baba. Yung mga mahirap na Pilipino is nanatili pa rin nasa baba. Kasi nga, they are experiencing unfair treatment. The third cartoon was a commentary on the unprecedented cases of colorum automobiles in the city street. So, the third caricature symbolizes the presence of the automobile coming of the new transportation system brought by Americans to Filipinos. Dito natin makikita na ang mga Amerikano ang nagpakilala sa makabagong system ng mga transportasyon. So parang this is a good sign to think about the Americans. However, with the rapidly changing society that happens in the Philippines during those times, dito na natin makikita na kulang pa rin yung mga policies and laws when it comes to the automobiles. Dahil nagkaroon ng increase sa colorum, or ito yung mga vehicles na unlicensed, no, na isinasakay nila yung mga tao around city na walang lisensya. So, hindi masyadong naaasikaso yung pag-i-issue ng driver's license during that time. And also, maski yung mga police traffic enforcers is wala silang pake sa mga violations ng traffic rules during the American period. Kaya ito yung mga naging problema during the American period. So the fourth cartoon depicts a cinema. So in the fourth cartoon, actually the Spaniard has taught Filipinos conservatism kasi part yan sa Christianity, sa Catholicism. And we also, as a Muslim, Amoro is also conservative when it comes to sexual issues, no? So however, when the American occupation, they taught Filipinos to become liberated. They taught the Filipinos to become liberated when it comes to sex. Kaya nga, sa historians, it calls this one as sexual revolution. Ito yung term ng mga bagong generation. Yung ating old or traditional conservatism. So, definitely, this speaks of two contradicting cultures. The cultural conservatism and culture of liberalism. So, as you can see, parang dahil sa mga Americans, na-adapt ng mga Pilipino, no? Na-adapt ng ibang Pilipino pala, rather, yung mga ginagawa nila, na even sa public places, they are kissing, no? May mga nakikita tayong mga Pilipino na, even sa public places, they are kissing, they are making scandals, and so on, that Spaniards didn't taught us. So, parang that is the one good thing na pwedeng may remind sa atin ng mga Spaniards, no, during those time.
The next cartoon was published by The Independent on 27 November 1950. So in this cartoon, it actually means that the Americans were actually controlling or subjugating the Filipinos. They controlled us by brainwashing. So ginawa nila tayong mangmang using harmless or seemingly harmless colonization. Like sinasabihan nila tayo ng mga sweet words, but behind those sweet words were actually their dark motives. Parang sinasabihan nila tayo ng sweet words. Para sa atin, it is sweet words, but then behind that, meron yung um, ibang meaning na parang tayong mga Pilipino, ginagawa nila tayong mga tanga or something na parang inuuto-uto nila tayo. So, the last cartoon was published by Lipang Kalabaw on 24 August 1907. So, in last cartoon, it actually shows an image of what kind of society and politics we had under the American occupation. So, dito natin makikita that the early Filipinos or these Filipinos during this time did not really understand. Hindi talaga nila naiintindihan kung ano yung kahalagahan ng democracy. So, here comes the establishment of different parties. May Nationalist Party, they said the Federalist Party. So, dito natin magkikita yung competition between parties emerging of the newly parties or political parties kung saan was usually composed by the elites or the rich people. So dito natin makikita yung reality na may mga politicians that they will transfer to another party that is more powerful, no, compared to the others. Actually, this is still happening right now, no? So this is a reality and this is not the real essence of democracy kasi pinagkawatak-watak nila yung mga Pilipino. So the history of our country tell us that division will not bring good to our society, which is true. That it's still happening in our political system na kung sino yung may madaming boto or sino yung may madaming kakilala, may mas powerful na kapangyarihan sa isang sa isang bansa, sa isang community, is doon sila kumakampi. And that is the real sad reality of our country. So, to sum up the analysis of the political caricature during the American period, those political cartoons actually speaks of the truth. It speaks the condition of the Filipinos, the poor condition of the Filipino with the coming up of capitalism, the gap between the rich and the poor, the government we had established, and that what we also learned from the Americans with the democratic style. So these are realities, no? To the Filipinos, to the Philippine society during the time of American occupation.